Pagkatapos ng ating gala sa umuusok na talon ng Mako, Davao de Oro, at nalaman natin ang mga kababalaghang kwento at ganda ng lugar na ito. Ngayon naman ay isang misteryosong daan na umuusok at napakagandang talon na Malaparaiso ang ating ginala. Hindi din po advisable pumunta rito yung may mga hika, may mga asthma dahil malalanghap ninyo yung sulfur. Akalain mo, mayroon palang ganitong kagandang lugar sa Pilipinas. Unlimited yung usok. Tapos dito sa part na ito, yung medyo nakakasulasok na amoy. Sana ay samahan nyo ako sa ating paggala. Lumipad ang aming team. Lumipad pala ako papuntang everyone for flying with Cebu Pacific. Sobrang nakaka-relax dito mga master. Master, ito po 600 meters na lang po ay mararating na natin ang mismong Sulphur Blue Lagoon dito po sa Amlan, Negros Oriental. Kasi nakarating tayo ng Bacolod dati, Negros Occidental. Ngayon naman ay nagpunta na tayo dito po sa Negros Oriental. Ito po yung nakita ko sa dadaanan natin. Makaganda po mga master. Bali, makikita nyo kulay berde na yan. Yan po yung mga tubo or mga sugar cane. Kasi kilala nga po itong Negros sa mga sugar canes, mga asukal, yan. Ngayon, tignan nyo Ayan ganda. Tapos yung nasa itaas puro mga puno po ng niyog yan. Ngayon magte-trekking pa tayo kasi nag-arkela lang tayo ng motor. Layo na sa kabihasnan mga master. Hindi natin kasi pwedeng alisin ang mga sementeryo dahil alam kong yan po yung gusto nyo. So kung bago ka lang dito sa channel natin, gusto mo ng mga adventure, mga magagandang lugar sa Pilipinas, ay welcome ka. Tignan nyo, speaking of maganda, grabe. Pumutik-tik sa bunga mga master. Mga santol. Ang syarap. Masarap pa sa expo. Charing. Let's go. After 20 minutes, almost 30 minutes guys, ng paglalakad. Kita mo na itong napakalino na falls. Ay oo, grabe, ang linaw. Tingnan nyo, baba tayo guys Ayan Ang ganda. Alam mo, ang babaw lang yan Ayan na guys. Ang cute. Simple lang. Parang may naalala ako. Charing. Paalala lang mga master hindi pa po ito yung pinaka pupuntahan natin na asul na lagoon. Isa pa lang ito sa pinakamagandang falls dito. Ayun kaway-kaway si ate. Kaway ka! Kaway! 100 meters. Ang ganda asul na asul. Dito sa taas. Ay, may nagtatalunan doon sa kabila. Ay. Dalawa. Ito pwede ito pambata. Ang taas mo. So dito pala mga master, wala kang babayarang entrance. Ang kagandahan, meron dito parang pambata. Ayan, dito sa kabila. Dito naman yung mga matatanda na. Ayan. Yung mga sanay lumangoy. So pwedeng tumalon dun sir. Sa pinakataas dun sa kabila. Ang talon na ito ay tinatawag na Palaypay Falls. Makikita mo ang napaka-asul na kulay at napakalinaw na tubig nito.
Pero wag kang masyadong kampante sa napakagandang tubig nito dahil ito ay lumalalim ng hanggang 300 meters. Kailan binuksan itong Palaypay Falls? Kailan po siya binuksan? Di ko makakuha sir kaya Anong taon? ikaw bro 2,000. 2,000. Is magpapalipat tayo ng drone maya para makita mo tong pinaka buong ano na yan, yung falls na yan. Gano'n siya kaganda. So sisimulan natin yung drone doon sa may tulay pababa. Kayo? Ba't umiinom ka? Ano ba yan? Akala ko alak eh. Subscribe kayo ha. Ang Palaypay Falls ay matatagpuan sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental. Magmula Dumaguete City, 1 oras mo lang mararating ito gamit ang motorsiklo. Napakabihira lang itong mapuntahan. Kaya kung kasama ang iyong barkada, tara na, talon na. Charis, di umano, tumatalon. Ito na, seryoso na. Napakaganda at napakawalang kwenta ng voiceover ko. Pero yan guys, sobrang ganda talaga. Pero ingat lang dahil sobrang lalim din yan. Ay, ito po yung mga bato. Kaya nga tinawag din itong pulang bato. Dahil makikita nyo yung itsura ng mga bato din dito na kulay pula dahil nga po sa sulfuric yung pinaka tubig na nanggagaling po sa ilog, oo, tsaka sa mga bulkan. So tignan niyo to guys, sa part na to. Ayan oh. Parang makalawang sila. Ano, ilang metro na lang ay mararating na natin yung umuusok na daanan. Pero ito yung nakita ko talaga dito na mga mapupulang bato dahil nga po sa sulfuric reaction ng tubig dito at hindi nga iniinom. Ayan oh, grabe. Ito oh. OMG. First time ko makaano ng ganito. Hanggang dito sa may tulay oh. Hala. Ang sama ng amoy guys. OMG. Amoy ano? Amoy parang bulok na eh. Itlog. So ito na mga master, finally nandito na tayo sa isang lugar dito po sa Negros Oriental. Nakikita niyo yung usok po na yan. Dadaan tayo sa mismong pinakausok. So kung tatanungin niyo naman ako dito sa amoy something talaga na parang yung mga naaamoy ko sa mga sulfuric na pinupuntahan natin. So tignan niyo to guys. Hala, ang creepy. So palipat tayo ng drone. Palipat tayo ng drone guys para makita nyo yung ano. So maraming araw dito mga master na mas pumupunta ng ganitong oras between 4 to 5 PM kasi mas kita mo talaga yung usok at saka sa umaga. Yan guys, so maririnig nyo kumukulo pa talaga oh. Tapos may mga sumisingaw na usok. Grabe hanggang taas oh. Dito po sa Pulang Bato, sako po ng Valencia, dito po sa Bukidnon, charot. Hindi, dito po sa Negros Oriental, oo. So tinatawag na nila itong tawag dito. Tinatawag na nila itong tawag dito. Actually wala siyang talagang pangalan. Yung tawag nila dito sa ano na ito na umuusok talaga.
natural sulfur yung pinanggagalingan dahil malapit nga sa vulkan. Oo, hindi ako matalino mag-vlog guys eh. Sensya na. So ito lang mismo oh, sa daan oh. Kumukulo talaga. Grabe. Tapos dito sa part na ito, yung medyo nakakasulasok na amoy. At tignan nyo naman oh. Pwede ka na ma-steam dyan oh. Maririnig mo yung steam. Ayun oh. Hindi ko alam kung bakit nilagyan nila ng para mga tubo yan. Siguro para singawan or what. Hanggang doon sa taas. Hindi din po advisable pumunta rito yung may mga hika, may mga asthma dahil malalanghap ninyo yung sulfur. Yung amoy ng parang medyo, parang bubok na itlog or something. Kaya medyo delikado. Hindi tayo pwedeng magtagal din dito dahil masama sa kalusugan ng usok na ito pag nalanghap mo. Siyempre hindi natin papalampasin ng selfie dito guys. Picture dito. Bali nandito lang siya sa pinakagilid talaga ng kalsada na daanan. Ito yung pinaka highest point niya. O yung pinaka maraming usok na inilalabas na hindi tumitigil yung usok na yan mga master. 24 hours, 24/7. So papakita ko na lang sa inyo yung mga drone shots na kuha ko. Oo. At enjoy kayo sa panonood mga master. Hindi din biro kumuha ng mga ganyang nakakapangilabot sa ganda na mga shots. So watch nyo na lang guys. At don't forget to like. Tapos itong araw mga master, hindi raw siya namamatay. Dati na siya talagang ganyan, mulat sa pool. No? Hindi mo akala may ganyan pala sa Pilipinas. Comment below kung meron din ganyan sa inyo. Napakarami nating yaman na hindi pa masyadong nadidiskubre sa Pilipinas. Dahil sa walang sawa mong suporta ay nasasamahan mo rin ako kahit ako'y madalas na nag-iisa. Sa iyong pag-share at pag-like ng video ay matutulungan mo rin ako na mas lumaganap pa o mas malawak pa ang ating marating. Inaasahan din natin ngayong taon na aabutin tayo ng 1 milyon at ito'y ating tinanggap na. Alam kong hindi ako nag-iisa sa aking mga gala dahil lagi kitang kasama. Salamat sa iyong suporta mga masters. Hanggang sa muli. Please don't forget to like and share and subscribe. Thanks for watching. Sa ating episode na nakakapangilabot papuntang Siquijor sa kauna-unahang pagkakataon. Ngayong special episode natin, samahan nyo akong pasukin ang abandonadong bahay na ito dito po sa Siquijor, kung saan nagaganap ang mga kababalaghan. Maraming mga storya na nakapalibot sa bahay na ito, at alamin natin sa mga taong nakatira mismo malapit dito.
Sana gabayan tayo guys. So, kung titignan mo yung bahay, no, parang wala pa siyang 20 years na itinayo. Oh, wala pang 50 years. O parang na-renovate na lang siya.